100 lamang. May lang lang po. Ano pong nagtulak or nag-retire sa inyo po? Kamusta na rin yung Ano? Yes, sir. Opo, pwede naman. Basta ano po yung nagtulak sa inyo na nag-retire para gawin? Ay, ito yung dati sa nanay ko yung yung napiyasa sa akin. Bahala kayo! Ano po yung pinakamalaking hamon po or challenges na hinaharap po ninyo bilang may-ari? May ata ba? Wala na. Wala na. Ano pinakita ka? Pagtaas ng Ang buhok ni Amo. tapos pag-unti ng instrument. Oo, wala, halos wala na kami. Sa dami ng mga Paano niyo po napapalatili yung mga customer po? Ano po yung madalas yung ginagawa para always sa inyo? Siyempre, magandang concept yung natin sa kanila. Parang natin sila na parang pamilya din natin sila yung kausapin natin, pagpintuan. Kailangan makuha natin yung nila yan. Ano po yung mga strategy or paraan po na nakatulong po sa pagpapalapit? Siguro yung lagi yung panatiligan kayong pang-stock. Kung meron kang tubo kasi minsan may natawad. Kung meron ka namang tubo, ibigay mo para hindi sila yung para sila Helpful po ba yung technology sa inyong business? Helpful po sa mga Facebook? Ano pong papel ng technology sa inyong pang-araw-araw na operative? wala pa. Ay, yung lang, yung sa suppliers, mas madali. Yun lang, suppliers. Like, mga lang, online market. Ano po yung mga pang-araw-araw responsibilities sa inyo? Pang-araw-araw, siyempre, lagi kang magising ng maaga, kailangan ay consistent kang maaga, lagi kang bukas, kahit ikaw ay masamang pakiramdam, kailangan ito bukas ka pa rin, siyempre, kahit masama mo, kahit nag-away mo yung asawa mo, gano'n, kailangan consistent talaga. Paano po hinaharap ang service sa customer? Paano po pinangalagaan ng service sa customer? Siyempre, lagi kailangan smiley ka, masaya, makikipagdiruan ka sa mga customer mo. Na-interview mo. Kailangan pa rin mabilis ang pag sa kanyang assist. Para siyempre, sila na mabagal ka. Dahil sa gusto nila, sila agad ang ano po yung mga hamon na naranasan nito sa kasi ang nangyari, unang-una yung puhunan. Siyempre wala tayong laban doon sa mas maraming puhunan, di ba? Kagaya namin, yung iba, sila may pang-stock sila. Kagaya pag mataas, meron silang pangkuha ng mura pa na produkto na pang-stock nila. Kasi nakuha sila. Yung kagaya namin na, pagkay lang, sapat lang. Siyempre, good for 1 week lang yung mga order namin. Hindi kami makakakuha ng kung nasabing allocation na mura. Kasi, siyempre nga may abaditing yung pera kung saan. Abaditing, meron pa dito para sigarilyo, para gano'n. Hindi ka pwedeng, wala ka bagang extra na pwedeng ipang-stock, gano'n. Yun ang kalamangan ng mga may puhunan. Paano nyo na po na papabuti dito ang inyong mga kakayahan? Paano nyo po, paano pinahusay yung trabaho ito ang inyong mga kakayahan? Yung pagkapwa-tao. Tapos yung strategy mo, kailangan meron kang bagong strategy. Kailangan yung meron ka na item na wala sa iba, nahanapin sa'yo. Para at least ikaw ang unang punta. Pag naisip nila yun, ay doon lang meron. Ikaw ang nga puntahan ka. Yun ang magiging advantage. Kailangan ay, sabi nga ay magagaya nila yung negosyo, pero hindi nila magagaya yung discount. Yung bilang, siyempre, nagkawalaan sa lahat ng graham. Wala, ikaw, may graham ka. Para ba sabi, ay, doon lang meron. Kailangan ay advance nyo. Ano lang yung maaari, ano pong may magiging message po sa mga nagsisimula po ng business? Wait lang.
Hindi, paano? Dalawa. Ano po yung message niyo po sa mga nag-decide pa lang po ng business? Sa mga mag-simula pa lang, ay ang business ay patibayan ng group talaga. Marami kang ng pagsubok. Kailangan nga, pag pumasok ka sa negosyo, kailangan ay nilid mo talaga siya. Kailangan ay passion mo siya. Kahit baga nahihirapan ka, hindi mo siya makikita ang trabaho. Dahil pag nakita mo sa trabaho, pag pagod ka, ayaw ka na. Hindi kagaya kung ito talaga yung gusto mong nagawa, masaya ka dito, kahit mahirap, hindi mo mawagpig yung pagod. Kasi yan yung passion mo kayo. Sabi niya, kung saan kayo masaya, kung masaya kayo sa ginagawa niyo, hindi mo siya makikita ang trabaho. Ay, thank you po. What's your name? Gusto survey. Unang question is, ano po yung nagtulak or naghikayat sa inyong pagmasimulan yung negosyo? Walang nakikalit sa akin. Talagang gusto kong magkaroon. Ako ang namunan. Ako tinayo ko, sarili ko. Ganun lang, sarili kong opinion, sarili kong isip. Kung gusto ko talagang gano'n. Makasaya ko gano'n. Alam ko naman lang pag-isip niya kung ano ang kailangan. Ano po yung pinakamalaking hamon or challenges na hinaharap po ninyo bilang artista po na Okay naman sa akin. Yung mamumuglan ako, alam mo. ano po ang pinapalipid yung mga customer or mga madalas kong ginagawa upang makuha ang attention ng mga customer? Talagang ang katulad ko isang may-ari ay kailangan yung mga customer yan pa lang sa labas ay kinasalubugin nila pasukin, paupuin, interviewin nila ano po ipapagawa ninyo ay ganili-ganili magkano naman, ay ganili-ganili ay mahal, pwede bang tumawag yung alagaan mo na ay mabawas ka lang kulang oo. Kasi pag hindi ka marunong mag-convince sa customer mo at saka hindi ka marunong mag-alaga, maganda ang gawin mo, kailangan gandahan mo ang paggagawa mo, makikita nilang magpulido, hindi ka aiwanan yan, balik-balik ang tayo. Ano po yung mga estratehiya po na nakakatulong sa paglago po na strategy? Wala namang nakakatulong pala ako ay basta sa maghapon yung tita ko, gawa naman mga napasok na tao. Okay na. Parang gano'n, pwede ba? Wala naman akong ano sa konti. Okay naman. Ibang paraan po na nakakatulong sa negosyo po ay pwede ba? Hindi pala na ako nakakatulong sa akin. Manggagaling sa tao, sa customer. Dahil wala naman magagaling kung saan yun ano, ay kwan, sa tao. Tama ba? Sa tao magagaling din yung makakatulong dahil tao ang intindihin ko para kumita ako sa tao. Dahil wala akong makakita ako sa tao yung magkaroon ng tao, gagawain mo, ano. Helpful po ba yung technology sa inyong business? Kasi sa mga business, ina-upload po ba yung mga Ito. Oo. ano po yung mga papel na technology na sa inyong pang-araw-araw na operasyon po? Mas marami po ba ang customer yung dumarating dito or nagpapag-through social media? Ay, hindi. Walang ganun. Ay, hindi po ito sinasabi ko. Pagka-linis ko na kapaliguan ko na yun, ipo-blower ko. Appreciate ko na pinag-blower ko na kapit na. Hindi siya kaya kailangan ikaw na may-ari ng
parlor, talagang wag na wag na awas-uwasuhin ang customer. Dahil ang customer, marunong yan. Agad sasabihin niya sa ibang tao. Saan ka mapunta? Ay, doon man din sa parlor na yun, kapag yun ako. Eh, hindi ba naman nakakita yung pangalan ng babae yun, nasa taas. Ay, di ba, napapakinggan namin, pag nagpapakinggan namin na, saan ka magpapagawa? Ay, doon sa, nandun si ano, dalawa yung nandun, okay, gumawa doon, doon ka na. Ay, medyo, may kamahalan, ay, mas pinamahal. Maganda naman at talaga sigurado pa, pero mapunta ka dyan sa murahin, ay walang mangyayari sa iyo kapag nagtali ka. Ako nga rin, hindi na ako nakain ng mga bigas na hindi dinurado ay ang kasiwiran ko. Mahal na nga niya ang bigas, makain ka pa ng murahin. Na, di ba? Masasahin mo yun ay, oo, may quality. Walang amoy, yung bigas, di ba? May takin. Talagang ang pinakamaganda nga yun, dinurado. Kaya talagang kami nabili kami ng dinurado. Gawa lang kami namin nagtatrabaho. Parang maganda ang aming pagkain. Diba? Ilang po isang may-ari ko ng parlor po? Ano po yung suggestion niyo po or yung ayaw po sa mga baguhan Baguhan na gusto mag-business. ano po masabi? Meron talagang gustong mag-business ng parlor. Katagal nang kilala ako, kilala pa nila ako, tinatanong sa akin kung paano mag-business ng parlor. Ang sinasabi ko ay, kung ikaw ay mag-business ng parlor, kailangan ikaw ay may puhunan. Ang puhunan mo ay kailangan, kung talagang gusto mo na walang-wala ka ng isang gamit, mag-pundar ka ng 100,000 o 50,000 dahil kung makot, di ba sa pwesto, 3 buwang mag-deposit ka. Ha? Yun. May ano pa pa nun. O yun. Aalisin agad yung may-ari yun, yung deposito. Tapos, kailangan ay, bago ka mapunta doon sa parlo na upahan mo, bubuksan mo na yun, kung hindi man naka-arrangement yung mga gamit, katulad ng mga gamot. Kaya na yan sa isang iskaparati na may buko. Pag bukas, pupunta rin mga tao. Ang ganda ng arrangement. Ay di na yun, nabubuli yung mga tao. Nakasarap ng parlo na yun. Ang linis, ang ganda, pumasok pa. Kaya sa isang parlo, kailangan talaga isente, maganda ang parlo. Tapos, mabili ka ng mga jewelry. May yan sa kayo para sa rehan. Maraming yung kulay. Ang mamahal na yun ang mga gamit ng parlo. Kaya, pag yung mga customer ay pag sinabi na hindi ba ang mga dalang kataan, hindi lang po. Yan po ay nasa quality kasi mahal naman po ang bayan ng pisto, naka-aircon kami, kaya lang patay-aircon namin at hapon lang. At saka kami po ay lalakad na kahit ng pisto, kaya hindi mahal. Kaya ikaw ay magawa ng sarili ng palo. May capital ka at magaling ka sa tao. Hindi man ikaw na may-ari ay sublado, bakla ka, kailangan ay matawan ka, mag-interviewin ka, balik ka. Pero kung ikaw ay masunod-sunod, napagbalit sa kauna. Yung mga tauhan na inakuha. Parang po yung mga
pesos o 3 pesos. Lagyan ng gamot. Makikita na. Ay, ang gawa mo talagang hindi pwede na bumabalik. Ang sabi pati namin sa customer, pag-iban. 3 araw, nilibat ka ng Biyernes, ang bilang mo ay Sabado, Linggo, Lunes, sa Martes ka maligo. 3 araw. Pagdating ng niligo mo, obserbahan mo yung buhok ng 3 araw. Based on the 2 owners that I interviewed, my learnings about it were in a business, there is a lot of challenges that they face every day. When it comes to retail store, the challenges are increase and demand of supply, low sales, many competitors entering the business. And when it comes to services, like in a parlor, the challenges are definitely when you are entering a business, you need to have a large profit with the tools and equipment suitable for your business. My learnings with the 2 owners, it is very important in business to consider some things like if it is your passion to lead that way. When you also enter in business, it is very important that you have enough knowledge because business is not only about being knowledgeable, you also need to be wise in everything.